Juan 1:14, pagbasa po mula sa Magandang Balita, Biblia. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang isang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandaang loob at ng katotohanan. Sa wika pong Ingles, reading from English Standard Version. And the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen His glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Let us pray. O Diyos, sa kabila po ng mga ingay ng mundong ito, sa kabila ng bawat siluranin na kinakaharap po namin bilang iyong mga anak, whether financially, emotionally, and even our health, we are reminded by your word that you are indeed the true reason of this season, Christ Jesus, our great God and Savior. Salamat, O Diyos, sa oportunidad na kung saan ay malaya po namin mapapakinggan at mapagbubulayan ang iyong salita. Napakagandang makita, O Diyos, ng iyong mga anak, sama-samang nagpupulong upang sambahin, luwalhatiin ang inyo pong pangalan. Patuloy na pagkalooban niyo po kami ng inyo pong karunungan na galing sa Santong Espiritu upang hindi lamang namin po mapakinggan ang inyo pong salita, kundi ang aming paglilingkod at pagsunod sa inyo ay maituon po namin lagi. What a great Savior we have, Panginoong Diyos. At patuloy, Panginoon, na sa aming pong pagsariwa ng iyo pong ginawa in eternity past about your redemptive plan, ang plano ng iyong kaligtasan to save us, mga makasalanan na karapat-dapat parusahan. Subalit dahil lamang po sa inyong awa at kagandaang loob kami naligtas, hindi po dahil sa anumang aming ginawa, kundi dahil po sa sapat at tapos ng ginawa ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Marami pong salamat, Panginoong Hesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. Muli po, Happy Lord's Day po sa bawat isa. Kagaya po ng sinabi ko, last week ako po ay nakakulay green. Ngayon po ako ay nakakulay red. At next Sunday, naka-retro. Ayun. Para kinokondisyon ko na kayo na tayo po ay nasa Christmas season. Isa pong Chinese national ang nagtanong sa akin, bakit ang mga Pilipino ay napakahabang mag-celebrate ng Pasko? From September 1 to January 6. Habang kami ay bumibili sa Chinese store, napagkamalan tuloy ako ng may-ari, ang sabi niya, bakit daw marunong akong magtagalog? Ibig sabihin, akala niya ako ay Chinese. Ang sabi ko naman ay, it is a cultural thing. Ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ng mga Pilipino ay nakasama na sa ating kultura as a Pilipino. Mga kapatid, isa sa mga Christmas carol na aking pong pinapatugtog at naririnig ay ang Hark the Herald Angels Sing. Ito po ay isinulat ng kapatid po ni John Wesley na founder po ng Methodist, si Charles Wesley. Bunso sa 18 magkakapatid ni na Susan Wesley. Hayaan niyo po na basahin ko ang mga linya ng Christmas carol or hymn. Actually po, hindi po ito talaga Christmas song. It is a hymn. Bahagi po ng kanilang inaawit tuwing Lord's Day. Pamilyar po ba kayo? Sa Hark the Herald Angels Sing,
Sabi po dito ay, "Hark the herald, angels sing." Actually, angels sing. "Glory to the newborn King, peace on earth, and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With the angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem." Mga kapatid, napakayamang pong mensahe ng awiting ito na nagpapakita po sa atin, ipinanganak ang tagapagligtas. Naging tao ang tagapagligtas. Literal na sa kasaysayan ng mundong ito, Christ was born, and bilang na bilang sa kamay ng Biblia, ang mga anghel ay nagdiriwang. Una, sa kapanganakan ng Panginoong Hesus sa Bethlehem, sa Sabsaban. At pangalawa, kapag merong isang makasalanang nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Bilang. Ibig sabihin, this is not just an ordinary event. It is a huge event in the heavenly hosts. Amen? Kaya sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong second series ng ating December or Christmas preaching series para po sa second Sunday, and sa next Sunday po ay ang Matthew 1:23, Emmanuel, God is with us, sa ating pong 4 p.m. service. Ayan po natin, magsama-sama po nating pagbulayan ang salita po ng Diyos. The Word became flesh and dwelt among us. Amen? Ang pinaka-main idea po dito ay the second person of the Trinity. A true God. Naging tao po siya at nanirahan kasama po natin na nagpapakita mismo na ang second person of the Trinity, the Word, capital letter W, hindi siya isang konsepto, hindi lang siya isinilang noong ipinanganak siya ni Maria, hindi lang siya doon nag-exist, kundi the story of God's redemption, the story of Christmas ay nagsimula in eternity past. Tandaan po ninyo na ang tatlong persona ng Diyos, the Father, the Son, and the Holy Spirit are all involved in the redemptive plan para sa ating mga makasalanan. Amen? Hindi po sila mas mataas ang Ama, second to the rank ang Anak, and third to the rank ang Holy Spirit. They are all involved sa lahat ng plano nila sa sangkatauhan. Walang mas mataas na ranggo, walang mas maliit na ranggo, nagkakaisa, pantay-pantay silang lahat. Amen? And when one person of the Trinity submit to other, hindi po nababawasan ng kanilang pagka-Diyos para po mas malinaw. It speaks of God's redemptive plan and a message of closeness, intimacy to His people. Yung Diyos na walang katawan at walang dugo, kundi espiritu lang, John 4:24, ay masisilayan na ngayon ng sangkatauhan. Kaya, sabi ng mga anghel, glory to the newborn King. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, bawal antukin. Amen? Pakitapik-tapik lang po yan. Okay? So, the Word became flesh. Nagsasalita po dito si Apostol Juan that yung the Word, the second person of the Trinity, existed in eternity. At ang kanyang pangalan nung siya'y nagsakatawang tao na Jesus, Savior, has been born into frail humanity. Isinilang siya sa ating kalagitnaan. Amen? Kaya tayo ay nagdiriwang. Sa ating mga mananampalataya, actually, ang first coming and second coming, the birth, the life, death, crucifixion, resurrection, and even the second coming of Christ ay ating ipinagdiriwang every Lord's Day. Amen?
Kaya kung tutuusin, every Sunday is a message of Christmas and anticipation of His second coming. Amen? Literal po na naging tao ang Diyos. Imagine that. A true God. Yung pong kapag nabasa nyo yung Genesis 1, yung pong nagsabi na let there be, let there be, let there be, let there be. Yung nagsalita ng let us make man. Yung kanyang mga visitation sa Old Testament. Ngayon, ang bansang Israel, sa bayan ng Huda, sa Bethlehem, masasaksihan, literal, ang Diyos ay naging literal na tao, sanggol na nasa sabsaban. Amen? At ang kanyang first visitor, hindi mga ambassador, kundi mga shepherd. Amen? At wala pa po doon ang mga pantas. They are not kings. Actually, they are from Persia, east of Israel. Amen? Hindi rin po ang pangalan nila ay Melchor, Gaspar, at Baltasar. They are unknown. Amen? Ayawan ko pa bakit binibigyan ng pangalan ng mga walang pangalan. Mga kapatid, sa pagiging tao ng Word, the second person of the Trinity, at ang kanyang pangalan, when He entered human history, Jesus Christ, hindi po nawala ang kanyang pagiging Diyos sa kanyang pagsasakatawang tao. Remember that. Amen? Kundi, nagkaroon siya ng isang new nature. At iyon ang kanyang humanity. Amen? Pinagbabawalan po tayo ng salita ng Diyos. The Scripture prohibits us na sabihin na si Kristo ay 100% God and 100% human being. So, if you will use addition, lilitaw 200% yan. Parang mas malakas pa yata kaysa Goku. No, mali po yan. Ang tamang sabihin ay the second person of the Trinity. He is a true God and a true man. Period. Nothing more, nothing less. Walang nagkokontrahan. How can we explain that logically speaking? I don't know. I am just reading the scripture. One person, Jesus Christ, with two nature, humanity and divinity. Mali ding itanong natin na ano ang mas lamang. Walang ganon. Ano yung greater, ano yung less than. Mali din yun. Iisa ang kanyang dalawang likas na kalalagayan sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Ang tawag dyan ay unity and mystery. Amen? Mahalaga po yan sa ating paniniwala. The Word became flesh. Kailangan sa kanyang pagsasakatawang tao, isang tunay na Diyos ang magligtas sa atin. Dahil sa Diyos tayo nagkasala. Ito yung pong dahilan kung bakit kailangan isang tunay na Diyos ang magligtas sa atin. Because we have sinned against God. Amen? First thing first, ang ating pagkakasala ay hindi muna sa ating kapwa. Ang ating pong pagkakasala ay sa Diyos. Dalawa ang relationship pagdating sa kasalanan. Kasalanan sa Diyos at kasalanan sa ating pong kapwa. Divinity and humanity. Ngayon, paano ka ililigtas ng Diyos na walang laman at buto kundi espiritu? Paano mo ipapako yun? Pwede ba nating ipako ang espiritu na walang laman at buto? Hindi. Kaya nga, John 1:14, the Word, the Creator, in eternity past, nagkatawang tao siya para literal niya tayong maligtas. Imagine this.
kailangan niya munang pansamantalang iwanan ang karangyaan, kaluwalhatian, kadakilaan at pagsamba ng sanlaksa-laksang anghel upang bumaba sa mas mababa upang maligtas lang po tayo, mga kapatid. Amen? Hindi ko alam kung ito pa ba ay napagbubulay-bulayan at napag-uusap-usapan habang kumakain po tayo ng morcon, halaya, ube, tuwing medianoche at Noche Buena. Habang 10 araw nang nasa rep ang tira-tirang spaghetti at ilang ulit na pong ininit ang pansit sa microwave oven. At nagsipagdagdagan na ang ating mga weight tuwing Pasko at Bagong Taon. This is the message of God's incarnation. Nagsakatawang tao ang salita. Iniwan niya pansamantala muna yung comfort. Iniwan niya muna pansamantala yung glory. Iniwan niya muna pansamantala yung pong karangyaan ng kaluwalhatian, doxa, para lang bumaba. Tignan niyo po yung pong malaking pagkakaiba. Sabsaban versus God's kingdom in heaven. Alin ang mas marangya sa kaluwalhatian? Di po ba ang kanyang trono? And yet, temporarily, umalis muna siya doon to accomplish yung kanilang plano. Amen? Kung hindi siya magsasakatawang tao, paano siya maipapako sa krus? Paano ang ating kaligtasan, mga kapatid? Paano yung ating pong pag-asa? Wala pong ibang naghihintay sa atin bilang mga taong nagkasala sa Diyos, kundi ang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno na ang uod ay hindi namamatay at sila'y pahirapan araw at gabi sa apoy at asupre. And I cannot imagine hell na parurusahan sila araw, gabi at magpakailan-kailan pa man. There's no second chance, and yet worms that are eating them will not die. Di ba kapag ikaw ay kumuha ng isang uod, tinapat mo at ginawa mong sinigang, mabubuhay o hindi? Mamamatay, tama? Pero in hell, worms are alive, eating them day and night while suffering from fire and sulfur. I can't imagine that. Kung gaano katindi at kalala ang kaparusahan doon sa mga kaluluwang pupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno because hindi sila sumampalataya sa nag-iisang tagapagligtas. Kaya ganun na lang po katindi ang parusa niya sa krus ng Kalbaryo. He experienced the hell of the cross because ganun ang naghihintay na kaparusahan sa mga hindi sasampalatayang tunay sa Kanya. Imagine that, mga kapatid. Sa atin lang mapasok ka na kung sino-sino ng mga pangalan ng binabanggit mo. Amen po ba? Gaano pa kaya kapag nandun? Kaya if anyone of us, kung meron man dito, na hindi mo patunay na isinusuko ang iyong buhay kay Kristo, nagpapetiks-petiks ka pa, malakas ka pa naman, maganda pa naman ang sahod mo, maganda pa naman ang insurance mo, matagal pa yan, as if you are the one who is dictating God. Ikaw ang nag-i-schedule ng buhay mo. Ikaw ang nagpaplano ng buhay mo. Sky is the limit. Saka ko na lang pag-usapan yan. Kapatid, you are missing the point. Your life is not in your own hand. Amen? Hindi po natin hawak ang ating pong buhay. Kaya
the message of Christmas, ang pagsasakatawang tao ni Kristo ay pagpapaalala sa atin, we have no alternative. Wala po tayong pangpalit doon sa kanyang ginawa. Wala po tayong pwedeng lapitan. Wala po tayong pwedeng asahan tungo sa ating kaligtasan, tungo sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, kundi ang isang sanggol na isinilang sa sabsaban, lumaki sa bayan ng Nazaret, nagministeryo sa Galilea, ipinako sa Jerusalem, at sa pangatlong araw, siya ay muling nabuhay at ngayon ay nakaupo sa kanang trono ng Diyos. And that is not the end. And He will come back to judge the living and the dead, upang ang mga sumampalataya sa Kanya, whether buhay ka man o patay, will be resurrected at doon mananahan ng walang hanggan sa bagong langit at bagong lupa, the new Eden. Amen? This is the history. Sa paningin at plano ng Diyos, tapos na. From beginning until to the end. Tayo na lang po ang hinihintay. Amen? Teach this to your children. Habang kayo po ay mga nanay, mga tatay, mga kapamilya dito sa FCC Manila, kay ganda ng ating pong Christmas team FCC Manila, ito ang ituro natin sa mga bata. Ito yung i-inject natin. It is not about a new dress. It is not about aginaldo, bagamat nabubuhay siya tuwing Pasko. It is not all about these material things. It is about God became human in order to save us. And He will come again. Amen? Kaya nga sabi po ng Hebreo chapter 10 verse 5, kaya nga nang dumating siya sa sanlibutan, sinabi niya, hindi mo inibig ang mga handog at mga hain. Every year in the Old Testament, di ba, mga hayop ang kanila pong inihahandog for the atonement of their sin, kukunin ng priest. At pag nagkamali po yung priest, at kapag hindi mo na narinig yung kalembang, ibig sabihin, nagkamali siya, namatay siya. Ngunit naghanda ka ng katawan para sa akin. Jesus Christ is speaking. Hindi ka nalugod sa mga handog na susunugin at mga ahin para sa mga kasalanan. Kailangan ng tinatawag na once and for all, iisang sapat na paghahandog para sa ating mga kasalanan. Amen? Because in the Old Testament, paulit-ulit, at yung paghahandog nila ng mga hayop at ibibigay mo sa punong pari ay nagtuturo ng tutuparin ni Kristo once and for all. Iisang paghahandog para sa mga kasalanan, iisang pagpapatawad sa mga kasalanan, at iisang pananampalataya. That's why, starting last Sunday, kung mapapansin nyo, meron tayong our response. Amen? Sinasummarize natin ang first and second coming. Another, Philippians chapter 2, verses 5 to 8. Ito ay sapagkat kailangang taglayin ninyo ang kaisipan na kay Kristo Jesus din naman. Bagamat siya ay nasa anyong Diyos. Sa other translation, bagamat siya ay tunay na Diyos, hindi niya itinuring na kailangang pakahawakan ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Nagpakumbaba siya, mga kapatid. Yung second person of the Trinity, bagamat magkakapantay silang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, walang mas mababa, walang mas mataas, walang superior, walang inferior, na kahit nagpapasakop ang isa, bagamat silang lahat ay involved sa plano, hindi nababawasan ng kanilang pagiging Diyos. Wala silang tinatawag na insecurity. Bagkus ginawa niyang walang kabuluhan ng kanyang sarili at tinanggap niya ang anyo ng isang alipin at nakitulad sa tao. Amen? Yamang siya'y nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus.
hanggang pong sa kanyang pagplaplano nila in eternity past, sa pagsasakatawang tao niya, hanggang sa kanya pong pagpapapako sa krus, hanggang sa kanyang muling pagkabuhay at muling pagbabalik, sumunod at nagpasakop si Kristo sa plano ng triune God pagdating sa ating kaligtasan. Amen? Only one mistake ang kailangan. Patay tayong lahat, mga kapatid. Kung nagkamali at nagkasala si Kristo, wala na pong naghihintay sa atin. Amen? Imagine ninyo at ilugar ninyo ang kanyang sarili sa kanyang sa kanya pong pinagdaanan. Doon pa lang sa temptation sa Matthew chapter 4, kung ano yung taktika na ginamit ni Satan, the dragon, the old dragon, Revelation 12, kina Eva at Adan, upang sila ay bumagsak sa kasalanan. Parehong taktika ang kanyang ginamit, mga kapatid. Turn this stone into bread. Tandaan nyo, ang context ay 40 days and 40 nights. Gutom ka. Literal po siyang tao, nagugutom, napapagod, nauuhaw, napupuyat. At ang unang temptation ni Satan ay napaka-tempting. Turn this stone into bread. In short, bakit mo pa hihintayin ng Ama para bigyan ka? Bakit kailangan mo pang magpasakop sa Ama? Diyos ka, anytime, isang pumpas mo lang yung batong ito, pwede mo itong gawing tinapay. Because in the first place, gutom ka. A temptation sa flesh, gutom. Ano sabi ni Kristo? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas, namumutawi sa bibig ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Hindi ako gagawa ng anumang bagay na ikakalabag na kalooban ng Ama, sapagkat sapat ang kanyang salita, yung kanyang instruction. Tapos ang round 1. Round 2. Iingatan ka ng mga anghel, magpatihulog ka. Ang sabi ni Kristo, huwag mong subukin ng Panginoong Diyos. Diba? You are powerful. Anytime, kahit magpatihulog ka dyan, hindi rin umubra. Round number 3. Imagine niyo yung round 1, round 2, at gutom na gutom ka. Hindi ka tinitigilan. Round 3, mas matindi ang round 3. Alam nyo, si Satan, kapag nag-tempt, akala nyo titigilan lang kanyo sa unang attempt? No! Ang temptation po ay is like a military strategy. Kung hindi ka makuha sa round 1, kukuhanin kanya sa round 2. Kung hindi kanya makuha sa round 2, round 3. At kung hindi kanya makuha sa round 3, round 4, hanggat hindi ka nagre-resist at tumatakbo. Round 3, ano ang kanyang temptation? Ibibigay ko lahat ng kaharian ng mundong ito. Pinatingin sa kanya. At the top of the temple. Sabi naman ng iba, ano ba naman si Satan? Siya ay tinutukso si Jesus na ino-offer niya ang kanyang hindi pagmamayari. That is a misreading of the text. Maling hermeneutics, if you will. Hindi po ino-offer ni Satan kung ano ang pagmamayari ng Ama. Alam niya yon. Ang kanyang ino-offer ay shortcut. Anong ibig sabihin nun? Yung kaharian ng kadiliman. The kingdom of darkness will be yours. Sambahin mo ko at hindi ka na magdurusa sa krus ng Kalbaryo. Napaka-tempting yan. Imagine. Alam ni Kristo in the very beginning, hindi pa siya nagkakatawang tao. Nasa plano pa lang ng Ama, Anak at Banal na Espiritu yung mangyayari sa kanya. Yung pagtatraidor ni Judas, yung pagtanggi sa kanya ng mga disciples, yung pag-reject sa kanya ng nation of Israel. And then, o-offeran ka. Alam, kung ipaparaphrase, kung ako lang magiging spokesperson sa Matthew chapter 4, ganitong sinasabi ni Satan. Alam ko kung bakit ka naparito. To crush my head. Genesis 3:15. Para yung kamatayan,
kaparusahan ng walang hanggan sa kaparusahan, ay mabayaran once and for all. Akala mo papayag ako? Ito ang ino-offer ko sa iyo. Another glory. You will be the king of the kingdom of darkness. There is no need for you to suffer the pain of the cross, the humiliation, yung kahihiyan ng krus ng Kalbaryo. Pero sambahin mo ako. Imagine that temptation. Kaya tignan nyo, bago po siya mapako sa krus sa Garden of Gethsemane, tignan niyo yung agony. Ama, hanggat maaari, alisin mo ang kopa ng pagdurusang ito. Naked. Hindi na po siya makilala. Kaya yung pong mga sculpture dyan, naked talaga. Wala po talaga siyang damit. Hindi mo na. Labas talaga ang laman, labas ang buto. Ganun po kahuripik ang torture under the Greco-Roman world. At yun ang ino-offer ni Satan sa kanya. Mabilisang exit. Pero sino ang nakataya doon? Kaligtasan mo at kaligtasan ko, mga kapatid. Kung sinabi ni Kristo na, sige, wala ng kaligtasan. And yet, sa kabila ng alam niya kung ano yung pagdurusa, pinili niyang sumunod. Para kanino? Para sa akin at para sa iyo. Amen? Obedience is costly for our first application. Ang pagsasakatawang tao ni Kristo ay nangungusap sa atin na siya mismo ang tunay na Diyos ay sumunod sa kanilang plano para sa kaligtasan. Therefore, obedience is costly. Napakamahal ng ginawa niyang kaligtasan. Hindi po pipitsugin, hindi mumurahin ang kanyang pagliligtas. Amen? It takes the life of the Son of God, God incarnated, para tanggalin kanya sa kadiliman, para mabago ang iyong buhay, para mapatawad ang iyong buhay, para may pagkasundo ka sa Diyos, God, and sinners reconciled. At sino ang benepisyaryo ng kanyang gagawin? Ikaw at ako lang naman, mga kapatid. And who we are. Sino ba tayo upang paglaanan ng napaka-costly, napakamahal na pagliligtas ng anak ng Diyos? Tayo po lamang ay nothing. Tayo po ay nagkawatak-watak. At tayo mga tupa na nagkanya-kanya. Mas mahal pa natin ang ating sarili. Mas mahal pa natin ang pera. Mas mahal pa natin ang impluensya. Mas mahal pa natin ang karir. Mas mahal pa natin kung sino man ang ating mahal kaysa sa Diyos. And that is the sin of Adam and Eve. Independent. Gustong maging malaya. Freedom against God. Kaya sabi ng kanta, I want to live my life the way I feel. Subalit, ibinabalik tayo ni Kristo doon sa orihinal na disenyo po natin, ang magpasakop, manumbalik sa tunay na Diyos. Kaya naman nagsakatawang tao siya. Amen? It is the picture of the prodigal son. Obedience is costly. Kung paanong siya ay sumunod, umalis po siya sa kanyang comfort zone, mga kapatid. Amen? Pansamantala mo niya pong iniwan yung karangyaan ng kaluwalhatian. Nakisalamuha sa kanya pong mga alipin, sa kanyang mga alagad, not alipin. Pinagtiisan yung attitude problem. Diba? Imagine that. Meron kang Peter, may anger problem. Meron kang James, John, Peter, gusto ng self-glory. Meron kang Judas, na magtatraidor sa iyo. Panginoon, sayang po ang pabango.
Ipambili na lang po para matulungan ang mga mahirap. As if may concern sa mahirap. Gusto lang pala niyang nakawin. Mga kapatid, ito ang kanya pong pagtitiis. Hindi po dahil for the sake of tiisin niya. Hindi lang for the sake of tiisin ko na lang. Matatapos din ito. Sige, wala naman akong choice. Hindi. Everyday pinipili niyang sumunod. Everyday pinipili niyang sumunod. Costly, mahal dahil ganun ka na lang kamahal sa kanya bilang mga adopted sons and daughters. Amen. Ba't hindi pa kayo pumapalakpak? Amen. For 3 years of ministry, babangon siya everyday. For what? For that purpose. Mapapako ako sa krus, muli akong mabubuhay muli and I shall return. At kapag pinili ka niya, everyday, ibig sabihin nun, I am more than willing to suffer. I am more than willing to move on sa kabila ng mga kapaitan, pagtataksil, pagtatraidor, pagtatanggi, at kahihiyan doon sa krus ng Kalbaryo. This is the incarnation of God. Therefore, obedience is costly. Ito yung grace ni God. Kaya hindi ko maintindihan, bakit napaka-cheap, bakit napakamumurahin, bakit napakapipitsugin ng ating pagtanaw, ng ating pagtingin sa grasya ng Diyos. Na kapag ibibigay natin ang ating buhay, Lord, 1/4 lang. Parang asukal, mas kubado. Na kapag tayo ay magkakaloob sa iglesia, Lord, may bill pa kami sa Meralco. Pwedeng utangin ko muna. Yung January hanggang November, December. Gusto mo, Lord, 12% interest, kagaya sa panahon ni Nehemiah, chapter 5. Kung ibibigay natin yung paglilingkod sa Diyos, Lord, church lang naman yan. Hindi lang naman yan company. Mga kapatid, regardless, nung pinili niya araw-araw na bumangon kasama ng mga attitude problem ng mga alagad, ang nasa isip niya, the salvation of the sinners. Wala siyang ibang motivation kundi maisakatuparan at masunod ang pagliligtas niya para sa iyo. Amen? And the best thing for a Christian to choose is to choose God every day in his life. At una, ang ginawa nito, si Kristo. Hindi siya nag-uutos ng hindi muna niya ginawa at ipinakita. Nag-uutos siya dahil ipinakita niya at ginawa niya, kaya muli siyang babalik. Amen? Amen. This is our faith. Amen? Mga kapatid, papunta na po ako sa last part. 10:05. Sabihin mo sa katabi mo, 10:06. Mabilis po ba? Amen? Next, He dwelt among us. Yung pong dwelt ay kamukha po ng salita na kung saan sa templo. Sa lumang tipan po, yung pong dwelt ay nagsisimbolo sa presensya po ng Diyos. Sa Garden of Eden, nakakausap nila ang Diyos. God's presence. Sa panahon ni Moses, paano mo makausap ang Diyos sa kanyang presensya? Tabernakulo. Tent of the meeting. Doon sa panahon ng United Kingdom, under Solomon, paano mo gustong kausapin ng Diyos? At kung nasaan ang kanyang presensya? Nasa templo. At sa kanyang pagsasakatawang tao, sino ang templo ng Diyos na kung saan tumatahan at nananahan ng kanyang presensya at nagpapakilala kung sino ang tunay na Diyos? Si Kristo mismo. At sa kanyang pag-accomplish ng kaligtasan, sino na ngayon ang templo ng Diyos na kung saan nananahan ang Ama, Anak at Banal na Espiritu? It is you. Amen? From Eden to the tabernacle. From tabernacle to the temple. From the temple to Christ Himself. And from Christ Himself to us as the temple of the Holy Spirit. Yung katawan mong yan, banal na dugo ni Kristo ang pinambayad. Yung katawan mong yan, sagrado yan. Amen? Hindi yung pamilya sagrado ang kakatapos lang po, ha? Sagrado yan.
Sabihin mo nga sa katabi mo, sagrado yan. Templo ng banal na Espiritu yan. At dyan nananahan ang presensya ng Diyos. Imagine this kung gaano kalapit ang Diyos ngayon. Dati sa Old Testament, pupunta ka pa sa tent of the meeting. Pupunta ka pa sa tabernacle. Pupunta ka pa sa templo. Kahit ikaw ay foreigner. Pero ngayon, gaano na ngayon ka-intimate? Gaano na ngayon kalapit? Gaano na ngayon ka-accessible ang Diyos? Tumatahan sa iyo. The indwelling of the Holy Spirit. Tignan nyo po yung ibang pananampalataya. Kailangan pa nilang mag-journey doon sa Middle East at gumastos ng malaki. Tayo, you have a direct access to God because of the indwelling of the Holy Spirit. Tumatahan, naninirahan sa iyo ngayon ang Ama, Anak at Banal na Espiritu. Hindi po na siya ngayon malayo. Hindi siya natutulog. He is with you. Emmanuel, God is with us. Kaya kung sino man ang preacher sa next Sunday, ako pala yun. Ito na yun. Kaya titignan mo yung kapatid mo. Teka lang, God is with you, tumatahan ng banal na Espiritu niya. Kaya gano'n na lamang yung sinasabi ni Apostol Pablo at mga apostoles, love one another. Why? Andyan yung templo ng Diyos. Respect your body. Huwag mong basta ibabandera kung saang Luzon, Visayas, Mindanao yan. Amen? Sagrado to. Kaya po, pinaghihintay tayo sa day of our marriage to offer our body to that right man and right woman because this body is no longer ours, but the temple of the Holy Spirit, the indwelling presence of the Triune God. Mga kabataan, mga nanay, mga tatay, mga kuya at mga ate, ganyan nyo ba tignan ang inyo pong mga katawan? This is sacred. At kapag sinasabing sagrado, hindi natin pinag-usapan kung pwede ba ang soft drinks o hindi. That is out of the point. This body ay kailangan nating ingatan dahil ito ay magiging glorified, perfect body. And if you will ask me, Pastor Mark, ano ang ating mukha sa bagong langit at bagong lupa? Your younger version. Ala namang pinaganda ka ng Diyos tapos uugod-ugod ka doon. Di ka na makilala. Di ba? Hindi ka na kailangan pang gumastos ng facial moisturizer. Hindi ka na po kailangan gumastos sa mga nakaabot ng mena. Taas ng kamay kayo, mga nakaabot ng mena. 10 piso lang yan. Hindi nyo na kailangan pong magpa-exfoliator sapagkat ang inyong katawan ay naka-reserve for glorification. Yung unang naranasan ni Eva at Adan, before sila yung magkasala, mararanasan mo. At paano mo po makikilala si Adan sa bagong langit at bagong lupa? Tanungin niyo ako, wala siyang pusod. Hindi kasi siya nakaranas ng birth of a woman. Amen? At tandaan po natin nung isinilang si Kristo, nilukuban siya ng banal na Espiritu. Bakit? Kailangan siyang proteksyonan sa kontaminasyon ng kasalanan. Amen? The virgin birth is the protection and the miraculous act of the Holy Spirit to protect Christ from the sinful nature of Mary. Amen? Kaya nga, the Holy Spirit will overshadow you. Amen? Kaya mga kapatid, God's closeness and accessibility to us should draw us to Him all the more. Kung paanong nasa iyo na ang Diyos, tumataan sa iyo ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu, you are the temple of the Holy Spirit because of the incarnation of Christ. Ano ang pumipigil sa atin upang mas lalong lumapit sa Kanya? Amen? Yung mga sufferings ninyo, iba-iba ang mga singsing ng Christian, enduring. Tama? Suffering. Diba?
Bakit hindi tayo lumapit? What is your suffering right now? Ano yung mga trahedya nyo sa buhay? Ano yung mga pagsubok nyo sa buhay? Ano yung mga dalahin nyo sa buhay? Kung nananahan ang banal na Espiritu sa inyo, ito'y nagbibigay sa atin ng all the more reason para lumapit sa Kanya, mga kapatid. Kaya mahalaga ang panalangin. Amen? Nasa iyo na ang banal na Espiritu, tapos sasabihin mo pa, bakit pa ako magpipray? Alam na naman ng Diyos yan. Lord, copy-paste. Ganun din. No! Tumatahan na siya ngayon, kaya all the more, meron ka na ngayong confidence para magnalangin sa Kanya. Kaya nga, Abba, Father. Amen? Tandaan po ninyo, sa Old Testament, hindi basta-basta ginagamit ang Father, ginagamit po ang Lord. Pero in the New Testament, dahil sa pagsasakatawang tao ni Kristo, pwede na po nating tawaging Abba, Father. Kaya po sabi ng Hebreo, chapter 10, verses 21 to 22, makibukas po kayo. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambayan ng Diyos, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ng ating mga puso at hinugasan ng ating dalisay na tubig ng ating mga katawan. Pati yung ating mga pagkakasala sa Diyos, meron na tayong access ng kapatawaran at paglilinis. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa. Kaya all the more, lumapit tayo sa Diyos. Sapagkat tapat ang nangako sa atin. Amen. Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Amen. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit ng araw ng Panginoon. Mga kapatid, the Word became flesh. Obedience is costly. And number 2, God is now close, accessible, and living within you. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya ano pa ang pumipigil sa atin na lumapit all the more sa Kanya? Is it kasalanan? Binayaran niya na yung ating mga kahihiyan. Forgiveness is sure. Financial, emotional, physical difficulties, walang pagsubok na hindi po niya kayang dalhin at hindi niya kayang maunawaan. He experienced suffering, pain, betrayal, rejection. Kaya we should all the more draw to Him. Tayo pong lahat ay tumayo for our response. At sabay-sabay po nating basahin. Muli po, sabay-sabay nating basahin for our response. Sige po, basahin po natin. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na lumalang ng langit at ng lupa, at kay Jesucristo na bugtong na anak niya at ating Panginoon. Siyang ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ipinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa ilalim ng paglilitis ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing. Sa ikatlong araw siya ay nabuhay na muli mula sa mga patay, umakyat sa langit at naluklok sa kanang ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon siya ay paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sumasampalataya ako sa banal na iglesyang pangkalahatan, sa kapulungan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. O dakilat banal na Diyos, once again, O Lord, sino nga ba kaming mga makasalanan, Panginoon?
upang iligtas mo at piliin araw-araw upang maisakatuparan ang pagliligtas mo sa amin. We don't even deserve, Panginoong Diyos, ito. Subalit, nangungusap ka sa amin na hindi pa bumabalik sa piling mo. Sa amin na hindi pa tunay na nagsusuko ng buhay sa iyo at may mga pag-aanilangan pa. Salamat sa iyong pagpapaalala, O Diyos, na sa kabila pala ng aking mga pagkakasala, sa kabila pala ng mga kahihiyan ng kasalanan na aking ginawa, kayang-kaya mo pala akong patawarin, yakapin at hugasan ng iyong pagmamahal. O salamat, Panginoong Jesucristo. Salamat, Ama, at salamat, Banal na Espiritu. Napakawagas, napakatapat, ni hindi nagmamaliw ang iyong pag-ibig para sa amin. Na ang pagliligtas mo at ang iyong muling pagbabalik ay magbibigay sa amin ng dahilan na mas lalong lumapit sa Diyos na nagsakatawang tao, na ang aming mga katawan ay templo mo at ang iyong presensya ay narito na sa amin. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat, Ama. Salamat, Banal na Espiritu. Whatever trials or sufferings that we are facing right now, meron kaming pinakapunong pari. Meron kaming dakilang saserdote na napagdaanan niya ang bawat pain, sorrow, and even agony. And yet, sumunod siya, nagpasakop siya. Lord, cause us. Dalhin niyo po kami sa isang pagsunod, paglilingkod at pagsamba na wala po kaming ibang magiging nais kundi ikaw, O Diyos, Panginoong Hesus. Wala kang katulad, walang hihigit o papantay sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo at sa iyong muling pagbabalik. Amen at Amen.